everyone! Welcome back again to my channel. So mga kasukay, mga kalingap, meron tayong aabangan sa channel ni Kalingap Edu. So alamin natin ano kaya yung aabangan natin, mga kalingap. Pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Val Santos Matubang, Kalingap Rob at Edna Vlogs. Siyempre, supportahan po natin Kalingap Edu. At ang inyong lingkod, Gandang Emmy. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So alamin natin ano kaya yung aabangan natin dito sa channel ni Kalingap Edu. Tara, panoorin po natin ang video na ito. Anong announcement ko? Grabe. Mayroon tayong aabangang party, guys. Ganda to. May party po na mangyayari. Kami ng mga bene ko bago matapos ang taon. Kasi si Dan nag-ano na eh. Iba po to sa ano ha. Iba to sa anniversary, iba to sa Kalingap Ball. Simpleng ano lang to, yung mga estudyante, mga college, saka siguro sila na ano kami, at least na maano ko muna kami basta abangan nyo na lang, guys. Party kami sa isang lugar na ano, may kainan. So nabanggit ni Kalingap Edu, mga kalingap, na merong aabangan dito sa kanyang channel. So ito yung get together ng kanyang mga beneficiary. So naisip niya na magkaroon ng night out or get together dito sa mga beneficiary na kanyang mga tinutulungan para naman syempre makapag-relax, hindi palaging ano lang. So gusto din ni Kalingap Edu na mag-enjoy din yung kanyang mga beneficiary. Kaya lang syempre yung iba hindi makakasama dahil limitado lang, kagaya ni Nanay Rosa, si Chanli. Sabi niya ayaw niya daw ng mayroong asikasuhin pa kasi mahirap nga naman na yung matanda ay isasama mo pa doon. So lalo na kung halimbawa anong oras yung party, no, kung malayo yung lugar ni Nanay Rosa, di mahirap. So sabi nga niya kung sino lang yung mga beneficiary na kagaya nila Hana, nila yung mga scholar niya, sila Early o sila Tinay o iba pa, yun lang. Kasi mahirap daw mag-asikaso pa, lalo na bata at saka matanda, di ba mahirap naman talaga. So intindihin na lang po natin ng mga kalingap. At ang tanong, etong si Beyonce kaya ay i-invite o makasama diyan sa get together na yan ng kanyang mga beneficiary. Ito alamin natin kung ano yung sasabihin ni Kalingap Edu. Tara, panoorin po natin ito. Hindi ko po alam kung pwede si Beyonce, guys. Mahirap yan. Mahirap magsama ng guys. At least mga bene ko kasi madaling madaling masama. Maraming bawal kay Beyonce kasi ay. Kung pwede lang sana laging isama, madali lang pong sabihin. Pero ang problema, hindi po natin siya bene. Mahirap yan, guys. Mamaya paano pa tayo, mapag-initan pa tayo ng mga reactors. Yun po, mga kasukay, mga kalingap, mahirap maisama si Beyonce, maraming bawal. So alam niya ni Kalingap Edu, alam naman po natin na hindi niya beneficiary etong si Beyonce, kaya alam niya rin na bawal, no, mga kalingap. So wag na lang tayong demanding dyan. So sabi nga niya, kung beneficiary nga lang niya si Beyonce, walang problema. Kaso nga, marami ang bawal na hindi pwede siyang isama. Pwede siguro isama, para sa akin, pwede siguro siyang isama, pero wag isama sa video, no? Para sa akin, pwede yun. Kasi ano naman silang dalawa eh. Pero, alam mo naman si Kalingap Edu, yung respeto niya, yung pagsunod niya sa rules, ay talagang sinusunod niya, no, mga kalingap. Kaya, huwag na kayong masyadong dyan. Alam niyo naman si Kalingap Edu, talagang yung respect niya kay Kalingap Rob. At saka sabi nga niya, baka daw mapag-initan pa siya ng mga reactors. So,
Huwag na tayong mag-demand, no, mga kalingap. Kung hindi man makasama si Beyonce, abangan na lang natin sa vlog. Sabi nga niya, abangan nyo na lang sa vlog kasi may vlog naman sila. So, abangan natin yan. Kasi alam naman ni Kalingap Edo kung ano yung rules at yung respect niya kay Kalingap Rob ay nandiyan talaga. Kaya, hindi mo yan pasamahin. Siguro kung pwedeng isama, kung hindi siya isasama sa vlog, no? Hindi naman siya sinasama, no? Depende na rin sa kanila yan, ang mga kalingap. Nasa kanila na din yan. Kung talagang gustong isama, may paraan naman, di ba? So, yun. So, ituloy pa po natin. Huwag ka mag-alala. Personal. Basta ka na sa akin, ha. Nakakapinibago naman. Makulay sana kita kaso di ka nagre-reply. Nagre-reply ako, ha. Yan si Ben nga eh. Yun din ang naisip ko eh. Parang hindi yan legit. Wala siyang basher yata yan. Basher yan. Kung ano sinasabi niya sa akin, patalikod siguro. Daw yan. Pambihira yan. Baka yung Beyonce na yun yung nagpapalaganap ng kung ano-anong issue. Pambihira na yan. Pagbaran mo ng jacket, Eds. Ganap ng mga bashing sa akin, kakasura. Kung ano-anong mga pinagsasasabi. Tawag dito, ang dami ko nabasa eh. Ano daw? Pinabayaan ko daw si Beyonce nung nakaraan. Pambihirang kalokohan yan. Yan ang babasa ko, kalokohan ini. Hinayaan mo daw sa gitna na nag-uiyak. Yan ang kalokohan yan. Tanda ko yung ginawa ko nung hinatid ko yun sa apartment. May nga nagpapakalat ng kalokohan. So guys, si Beyonce kung legit yan kung ano-anong pinagkakalat sa kuya eh. Kahit daw kahapon, kung sa birthday ni Dara, pambihira. Hindi ko lang naihatid. Bashing agad. Ayan po, mga kasukay, mga kalingap. Sabi nga ni Eds, mayroong nakapasok na naninira sa kanya. So, pagpindot niya siguro, nalagyan niya ng jacket. Kaya parang may jacket siya, nung nakita natin sa mga screenshot na nandyan. Ito yung pinakita natin yan, may jacket siya dyan. Pero, sabi nga nila, walang jacket yung na yun, nung pumasok. Kaya lang, napindot siguro ni baka gagawin niya, i-hide niya o Kaya lang, ang nailagay niya ay na-jacketa niya. So, sa tingin ko, itong basher ni Kalingap Edo, hindi po yan si Beyonce, no? Huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga nababasa natin. Hindi naman ganun mag-chat si Beyonce, no? Hindi naman siya mag-chat ng ganyan, no, mga Kalingap. At, yun nga, nasabi dyan ni Edo na dun sa dibo ni Dara ay hindi niya na ihatid si Beyonce. Hindi natin alam kung anong reason. Ay nabas na daw siya kaagad. So may reason naman siguro bakit hindi niya naihatid, no, mga kalingap. So unawain na lang natin po. Huwag naman tayong basta-basta magbas na hindi natin alam kung anong reason. Hindi naman kasi dyan nabanggit ni Kalingap Edo kung bakit hindi niya naihatid itong si Beyonce. So yung sinasabi dyan, di ba sabi, hinayaan siya na umiiyak. Wala naman daw ganun. Sabi ni Kalingap Edo. Siguro yung na yun is basher ni Kalingap Edo. Ginamit yung pangalan ni Beyonce para, para manira, no? So, hindi natin alam bakit may mga ganyan, no? Siguro, yan, basher nga ni Kalingap Edo. Alam naman natin dito sa kay Kalingap Edo, hindi talaga nawawala ang basher at pilit na pababagsakin yung kanilang samahan ni Beyonce. Pero never na mas lalong tumitibay po yung kanilang samahan, no? Hindi yan magpapatinag. Kaya yung mga basher dyan, manigas kayo, no? Manigas kayo. So, sabi ka ni Kalingap Edo, nakasura daw. Siyempre, sino ba naman matutuwa mag-message ng gano'n, magko-comment ng gano'n, di ba? Tapos gamit pa yung pangalan ni Beyonce. Tapos, ayun nga. Yun, basher yun, no, mga kalingap. Kaya,
nawala na rin nung bandang huli, nagsawa na rin yung basher, no? So, ayan po, no, mga kalingap, basta ang importante sa atin, yung dalawa ay nagmamahalan yan sila at hindi yan patitinag kahit na marami yung mga pagsubok na dumarating sa kanila ay nandyan sila at mas lalong tumatatag, no, mga kalingap. So, ayan po, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta dito sa aking mga ginagawang reaction video. Suportahan po natin, syempre, lahat ng mga Kalingap reactor, Kalingap charity vlogger, support po natin. At hanggang dito na lamang po muna. Keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat.